ko pong ipakilala sa inyo, my future wife, Evita Perantes! Nagbibiro lang po siya. Hindi po totoo na magiging asawa ko po siya. Bakit mo sila paaasahin sa isang bagay na hindi naman mangyayari kahit kailan? Lahat ibinigay ko sa'yo. Wala akong ibang inisip kundi ikaw. Pero ito lang pala igaganti mo sa akin. Ang insulti mo pagkatao ko! Get out of my house! Get out of my house! Talagang alis na ako! Ang tagal ko nagtiis. Ang tagal ko umasa. Namamali mo rin ako! Buntis ako nung pinagtangkaan nila ang buhay ko. Hindi man nila ako napatay. Pero napatay nila ang bata sa sinapupunan ko. Mga hayop sila! Mga walang kaluluwa! Ligtas ka na, Salve. Nandito ako. Wala nang ibang mananakit sa'yo. Ma? Aray ko. Sana magkaroon ka naman ibang sakit na pahihirapan ka. Tulad ng pagpapahirap na ginawa ni Perman. You have cancer, Evita. Parang sarap! Madali lang naman eh. Gusto mo turuan kita? Ha? Hindi ako marunong eh. Madali lang. Halika. Halika. Huwag masyado bilisan. Oh, kaya mo na? Oo. Ah! Diyos ko! Salve, yung kotse! Oh, miss! Derek! Salve! Diyos ko, miss! Derek, sino siya? Dali natin siya sa loob. Dahan-dahan, baka may pali. Ihandaan niyo mabuti ang seguridad ng ating headquarters para sa pagdating ni Django San Juan, ha? Opo, sir. Hindi ako sigurado sa pakay niya. Sir, nakahanda na po mga bata. Rob, okay na po ba itong campaign materials natin? Bakit ganyan ang layout niya? Dapat mas malinaw itong governor, ha? Balik niyo sa printing press. Sir, madating yung sasakyan ni Django. Magandang araw sa iyo, Mr. Dumagis. Nagpunta ako rito para makipag-usap na maayos. Ba yung maril niyo? Ano naman ang maipaglilingkod ko sa mahusay na kanang kamay ni Evita Perantes? Walang kinalaman si Evita sa pagparito ko. Nabalitaan ko nga na umalis ka na sa kanyang kampo. Gusto ko sana makipag-alyado sa inyo, Governor Dumagis. Kamusta na pakiramdam mo? Medyo nahihilo, pero okay lang. Ang hirap pala maglihi kapag campaign period. Miss ko na yan, ha? Lo! Hello. Hey. Good morning po. Morning. Ito si Via. Pinagsasabihan ko na wag na muna sumama sa meeting de Avance at masama pakiramdam. Ay, hindi. Sasama ako. Hayaan niyo na ako. Malapit na namang matapos ang eleksyon eh. Malapit na rin matapos ang mga paghihirap natin. Eto, basta pag nakapwesto na tayo, sulit lahat ng paghihirap natin. Siya nga pala, Alfred. Nagpasabi si Evita, hindi siya makakarating sa ating meeting de Avance. Pero papapuntahin daw niya si Juno at Tyrone. Tingin ko, Lolo, wala namang problema doon. Nakuha na natin yung suporta ng mga tao, kaya okay na tayo. Okay. Lapit ka na maging mayor. Nothing to worry about. May kaunting bugbog lang siya, tsaka galos. Pakibili na lang itong pain reliever na ito. Okay. Sige, dito. Sige po. Salamat, Salamat. Derek, sino siya? Siya po si Salve. Biktima na salvage. Napulot siya ng isang kabo natin sa hindi kalayuan. Kaya kinapkapo na namin, tsaka tinulungan.
Pero nakakasiguro ba kayo sa kanya? Oo, Ma. Naging kaibigan ko na rin si Salve. Mahirap yung pinagdaanan niya, kaya gusto ko siyang tulungan. Oo nga pala, Ma. Ano bang ginagawa mo dito? Wala. Napagod lang ako sa sobrang kampanya. I decided to come here and relax for a while. Sa bagay. Sobrang busy ka nga sa pangangampanya kay Gov. Hindi naman. It's a mutually beneficial relationship. Kailangan natin sila at kailangan din nila tayo. Pero, paano si Tito Django? Wala na si Django sa panig natin. Sayang. Dahil kasama sa plano ni Django at kasama sa pagtakbo niya bilang mayor, ay ang gawing lehitimo lahat ng mga negosyo natin. Well, ngayon wala na siya sa atin. Huwag ka mag-alala, Ma. Tutulungan na lang kita. Ipapatupad ko ang pagpapatayo ng mga health centers. Padadagdagan ko rin ang pondo ng mga patubig para sa mga lupang inyong sinasaka. Pauunlarin ko rin ang turismo, kasabay ng pag-unlad ng ating ekonomiya, kasabay ng pag-unlad nating lahat. Mga kaibigan, huwag niyong kalimutan ihalal si Governor Fausto at si Mayor Alfred De Leon. Mabuhay si Gov! Mabuhay si Mayor Alfred! Tutuparin ko po ang aking plataforma sa abot ng aking makakaya. Makakapag-aral po ang mga bata. Mahirap man o may kaya. Mabibilisin din po natin ng transportasyon para sa mga mahirap natin mga kababayan. Ayusin din po natin ang mga palengke. Bibigyan din natin ng trabaho ang mga mangangalakal. Ang lahat ng ito ay para sa inyo. Maraming salamat po. Huwag niyo lang pong kalilimutan ng inyong lingkod, Django San Juan, para sa mayor ng San Marcelino! Maraming salamat po ulit! Pwede na kitang gamitin laban kay Evita Perantes. Tulong! Sumakit ang tiyak ko! Tata! Masakit yung tiyan ako! Sa dami dito! Tulungan niyo ako! Ano yan? Anong palabas yan? Ha? Bigla lang sumakit ang tiyak ko. Dalhin niyo ako sa ospital. Dalhin niyo na yan! Tama para sa... Parang dalhin na natin. Hindi ko na kaya! Bilisan niyo! Tata, bilisan niyo na! Oh, ano nangyari dyan? Appendicitis yata to, tol. O sige, dalhin na sa ospital. Pare, pasok mo na ha. Bilisan niyo! Tara! Taas mo kamay mo! Pare, easy ka lang. Diyan ka lang. Huwag makikilos, ha? Kilos.
Salve, Danal. Kamusta na ang pakiramdam mo? Ayos lang. Masakit lang ulo ko. Ano nangyari sa akin? Nahulog ko sa motor. Pero sabi naman ng doktor, ayos ka na lang daw. Kailangan mo lang inumin yung mga gamot mo. Salve, siya nga pala ang mama ko. Siya si Vita. Magandang gabi po. Hello, Salve. I'm pleased to meet you. Nakakapagod pa lang mga kampanya. Siguro na matutuwa mo sa ginagawa natin pangangampanya para sa mga kaalyado niya. Mahirap din maging kanang kami ni Evita, no? Maraming responsibilidad, pero marami rin akong kapangyarihan. Kaya mo, pag nanalo si Governor Fausto at si Alfred, malamang babalik na naman ang lahat sa dati. Sigurado yun. Derek, pwede bang iwanan mo na muna kaming dalawa? Sige. Lalabas mo na ako, Salve. Ano ba talagang nangyari sa'yo, Salve? Alam niyo po, kung di po dahil kay Derek, baka ano na pong nangyari sa akin. Gusto kitang intindihin. Katulad ni Derek, gusto kitang tulungan. Ikwento mo sa akin, Salve. Ano ba ang totoong nangyari sa'yo? Malupit po sa akin yung pamilya ko. Akala ko, mag-iiba na yung buhay ko nung makilala ko yung asawa ko. Yung pala, hindi. Mas pinalubog niya ako sa putik sa kinasasakdalan ko. Pareho pala tayo, Salve. Minsan sa buhay ko meron ding umapi sa akin. Ang kaiban lang natin nakaahon na ako. Pero huwag kang mag-alala. Tutulungan din kitang makaahon. Talaga po? Sabi, mag-aaral ka. Babangon ka. Wala nang aapi sa'yo. Wala nang tatahog sa'yo ng tanga. Bobo. Tutulungan kita. Isa kang babaeng maganda. Matalino. At patutunayan mo to sa buong mundo. Ipapakita mo sa lahat ng umapi sa'yo na hindi ka na nila kayang apihin. Dahil babangon ka. Mabangon ka, Salve. Bakit niyo po ginagawa to sa akin? Dahil minsan sa buhay ko, meron ding umapi sa akin. Pero bumangon ako. Nakaahon ako. Tutulungan din kitang makaahon. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo ni Derek. Napakabuti niyo po. Hindi po ako magtataka na ang bait-bait ni Derek. Kasi may pinagmanahan lang po siya. Napakabait ng kanyang ina. Salamat. Ma,
Okay lang ba kayo? Ha? Okay lang kami. Maayos ka din palang kausap. Kompleto yan. Tulad ng pinag-usapan natin sa telepono. Kapait ng pananahimik mo. Ariglado. Julie, tumakas daw si Melvin. Hindi ko na alam kung nasan siya. Nag-aalala lang ako talaga sa anak ko. Yaya Marie, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may masamang nangyari kay Melvin. Anong gagawin ko? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ano naman yung pinoproblema nyo? Si Melvin na naman. Buti at mabaril na yun ng mga pulis. Tyrone, hindi mo mayaalis kay Yaya Marie na mag-alala sa anak niya. Bakit parang pati ikaw nag-aalala? Nakalimutan mo na yung ginawa niya sa'yo. Halika na, buboto pa tayo. Salve! Oh, dito na kami dumaan sa likod. Alam kong nandito ka. Siya yung binabanggit ko sa'yo. Si Salve. Kamusta ka, Salve? Tingnan ko. Siya si Miss Pulintan. Siya ang magiging tutor mo. Tutor? Ako magiging guro mo at ituturo ko sa'yo ang lahat ng dapat mong malaman. Mag-aaral po ako, Ma'am Evita? Oo, Salve. Kaya mabuti pa, bitawan mo na tong walis at dustpan. At yung libro at lapis ang hawakan mo. Debra? Ako. Kunin mo nga ito. Mag-aaral po ako. Good morning. Maraming salamat po. Salamat po talaga. Salamat po, Ma'am Evita. Alam mo, pagkatapos mo niyan, para kang graduate sa totoong eskwelahan. Tayo na, doon tayo sa loob. Halika na. Frank, sandali. Dali, Brad. Takbo! Hoy, Gil! Hoy! Nawala! Sino kaya yun? Hindi natin nakilala eh. Sayang, hindi natin nabutan. Siguro, sinatcher yun. Pare, Ano nga? ang bilis eh. Tara! Hindi ako pwedeng pag-alala lang ng ganito. Kailangan ko na matutuluyan. Hi, Ma. Siya nga pala, Ma. Thank you. For what? For helping Salve. Alam mo, totoo ka. Tama nga yung sinabi mo. Mabait na tao si Salve. Alam mo, sa sandaling panahong nakilala ko siya, nakagaanan ko kaagad siya ng loob. O, di ba, Ma? Dali niyo makagana ng loob, di ba? So, ano? Ready to go? To where? Sa ano? Oo nga pala. Kailangan na nga pala tayong bumalik ng kabisera para makaboto. At nasabi ko na rin nga pala kay Salve na hindi na tayo makakabalik kaagad. Oh, bakit? Marami tayong kailangang ayusin. Kailangan ko pang kausapin ng mga tauhan natin. At nakapag-desisyon na rin ako kung sinong ipapalit ko kay Django. Lo, don't worry. Hindi pa naman tapos ang bilangan.
Alfred. Alfred, ano ka ba? Kanina ka pa dyan na ikot ng ikot, nahihilo na ako sa'yo. Nakabahan ako eh. Hindi ko alam kung gusto ko makita yung official na resulta ng eleksyon. Malay mo kung talo pala ako, kung hindi ako ang panalo. Uy, ayos-ayusin nyo nga mga forma nyo. Mahiya naman kayo sa akin. Yan na, kumain na kayo. Parang formang-forma ka ngayon, Tito Tyron, ha? Siyempre, espesyal ang araw na to. Ngayon, sasabihin ni Evita kung sino ang papalit sa posisyon ni Django. Posibleng hindi ako yun. Oh, okay lang ba kayo? Malaki ang puwang na iniwan ni Django sa kanyang paglisan sa ating grupo. Puwang na kailangan nating mapalitan at mapunuan para masigurong maganda at maayos ang ating mga operasyon. Ipinakikilala ko sa inyo ngayon ang inyong magiging bagong pinuno. Ang magiging kanang kamay ko, walang iba kundi ang anak kong si Derek Perantes. Nangako ka na sa akin mo ibibigay ang posisyon ni Django. Wala akong pinapangako sa'yo, Tyron. Pero yun ang pinaniwala mo sa akin. Kung mali ang naging interpretasyon mo, then I'm sorry. Pero kahit kailan, hindi yun ang naging intensyon ko. Matagal ko nang napupusuan na si Derek mismo ang umupo sa posisyon na yun. Kahit noon pa. Hindi kaya ni Derek patakbuhin ang operasyon. Alam mo yan. My decision is final, Tyron. Kung hindi mo nagustuhan ang desisyon ko, malaya kang sumunod sa kapatid mo. So, what's it going to be, Tyron? Hindi mo kayang patakbuhin ang operasyon nang wala ako. Kailangan mo ako, Evita. Kailangan din ako ni Julie. Tasa. Baso. Lasa. Masa. Magbigay ng mga baso. Salve! Seryosong-seryoso kaya ata sa pag-aaral mo dyan, ah. Ha? Kasi ang bait-bait sa akin ni Derek, sa akin ni Ma'am Evita. Siyempre, ayoko naman sayangin yung pagkakataon na binigay nila sa akin. Yan na ba yung baby mo? Oo. Ang laki niya na, no? Oo nga. Ano mo kasi ang lakas-lakas nitong dumede. Kaya ayan, naku, bilog na bilog. Pwede ko siya hawakan. Oo naman. Oh. Alam mo ba, kahit kailan, hindi ko makakalimutan na kung hindi dahil sa inyo ni Sir Derek, baka wala na tong baby ko. Ang kabuuang boto para sa pagkagobernador, Dumagis Enrique, 1,200,380. Fausto Gabriel, 928,000. Okay. Ang kabuuang boto para sa pagka-mayor ng San Marcelino, De Leon Alfred, 770,218. San Juan Django, 542,830. Tita, narinig niyo ba? I-announce daw sa TV kung sino nanalo sa eleksyon. Oo! Tara, buksan natin yung TV para makita natin. Nandito po ako ngayon sa loob ng munisipyo ng San Marcelino at maya-maya lamang po ay ipoproklaman na nila ang bagong halal na alkalde. At ngayon, ang nagwagi, ang bagong alkalde, Mayor Alfred De Leon! Nanalo si Mayor Alfred! Siya na ang bagong mayor ng bayan natin. Baka buti na lang siya yung nanalo, no? Alam mo, siya talaga yung binoto ko eh. Di ba nga minsan, niligtas niya yung buhay ni Governor Fausto? Di ba? Oo nga, di ba? Hindi mabait yan. Ha? Bakit mo naman nasabi? Kilala mo ba siya? Ganyan ang mga politiko.
Mukhang mabait, pero hindi talaga. Hindi naman siguro. Mukha naman talaga mabait si Mayor Alfred eh. Basta ako gusto ko si Mayor Alfred. Panahon na para magkaroon ng mayor na gwapo dito sa San Marcelino. Cheers, everyone! Ito na simula ng katuparan ng mga pangarap ko. Ikaw ang gagamitin ko para makarating sa gusto kong puntahan. Hayop ka, Alfred. Hayop ka. Mag-aaral ako. Derek, pumasa na ako ng grade 1. Mapapalakas ako. At isang araw, magkaharap tayong muli. Mga hayop kayo. Ngayon, ikaw ang panalo. Ikaw ang nasa itaas. Tinitingala. Sinasamba ng mga tao. Pero pinapangako ko, sa ngalan ng anak kong pinatay mo, babangon ako at dudurugin kita. Kung sana bukas may babalik ko lang ang dati nating pag-ibig, ang init ng pananabik. Di sana ganito nang hihinayang sa'yo. Dati